ng kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Magandang hapon sa lahat ng mga palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas kung siya ay palad. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na programa, walang personalan, trabaho lang mga kababayan. At tayo ho ay maghahatid ng balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Na matalas, bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Ang headline natin ngayong hapon, mga kaibigan at kababayan, araw po ng Lunes ho ito. Ito hong basahin ho natin, dalawang flood control project sa kabuuang 331 sa Quezon City ang nabigyan ng Certificate of Coordination para masunod ang flood control master plan na lungsod. Ito ay ayon sa findings ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at ang 305 flood control dito ay naka-plug down o ika nga ay hindi ho nakakuha ng flood control certificate o coordination. Dahil sa mga nararanasang pagbaha na hanggang 5 talampakan ang taas at umaabot pa sa ikalawang palapag ng gusali sa lugar ng Fairview. Ang tinatayang 16.89 bilyong piso na alokasyon mula sa 2022 hanggang 2024 sa 331 DPWH flood control projects ay tila walang pagbabago at lumala pa ang lalim ng tubig baha. Sa breakdown ng Quezon City Department of Public Works and Highways, ang pondo ay para sa mga distrito na sumusunod. Ang Distrito 1 sa ilalim ni Congressman Juan Carlos Atayde ay mayroong 2.2 billion. Dito naman sa ikalawang distrito kay Congressman Rap Tolfo ay tumataginting ang 2.861 billion. Sa pangatlong distrito kay Franz Pumarin na mayroong 1.138 billion. Dito kay dating Congressman Marvin Rillo na tinalo ni Congressman Bong Suntay ay mayroon hong 5.7 billion. Dito kay Patrick Michael Vargas ng Distrito 5 ay mayroong tumataginting at ito ang pinakamalaki, ang 3.407 billion. Samantala ang panghuli kay Congresswoman Marivico Pilar ang 1.584 billion. Suma total mga kaibigan, 17 billion pesos ang inilang budget sa Quezon City flood control project, subalit paulit-ulit na lang ang mga lumalalang pagbaha. Kaugnay nito ay nangangailangan ng malalim na investigasyon upang malinawan kung sino-sino ang mga nakinabang na hinahanapan ng pananagutan.
noong pong Biyernes mga kaibigan ay iniulat ho natin na buong tapang na isiniwalat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte itong mga congressman na ito na sinasabing sila ay nagkakampi-kampihan, nagtatakipan ang mga kinatawan na ito tulad ditong sina First District Congressman Arjo Ataide, Rap Tulfo, Franz Pumarin, Patrick Michael Vargas, Marivico Pilar at yung dating congressman na si Marvin Rillo na ang mga nabanggit mga kababayan ko ay nagkampi-kampihan di umulit nagtatakipan ayon pa dito sa punong lungsod ng Quezon na ika nga ang mga itong gawain ay ika nga hayagang sumisira sa kinabukasan ng taga-lungsod. Kaya ang tanong ho mga kaibigan, kailan kaya maiimbestigahan ang mga hinayupak ay, wag namang ganon. Binabasa ho natin yung yun hong sinasabi nung isang mama na ito, wag ganon. Kailan kaya maimbestigahan ang mga congressman na mga ito para malaman kung gaano kalaki ang kanilang pananagutan at kapabayaang ginawa sa mga pundong bilyon-bilyon taon-taon na inilaan sa kanilang mga distrito dito sa Quezon City para sa mga flood control projects, pero binaliwala dahil taon-taon din kapag merong malalakas na ulan ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pagbaha at tuloy-tuloy pa rin ang paglikas ng mga tao sapagkat lalong tumataas ang mga pagbaha. Dito nga lang yung 16.89 billion na pondo hindi ho malaman 6 na distrito sa Quezon City na bilyon pondo kada taon, pero bakit pare-parehong lubog sa baha? Ano na ho? Daan-daan din ho mga flood control projects, 331 ito na hindi umuno nakahanay sa master plan na nadiscobre ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Meron hong mga lugar sa Quezon City na dati-rati hindi naman ho binabaha, pero ngayon ho hanggang baywang na ang tubig. Sa ibang bahay umabot na raw nga ho sa second floor. Yan ho ang reklamo ho ngayon mga kaibigan. At may mga lugar nabanggit natin kanina na meron ho mga lugar na dati ho naman ay hindi binabaha, ngayon ho ay talagang binabaha ng mga kababayan ko. Totoong mahigit 200 na pamilya ho. Ika nga pagkakatayo dito ay 11,000 ho na pamilya ang lumikas nito lamang mga nagdaan. Ulitin nga natin to. At mamaya ipaghahambing-hambingin ho natin doon sa ibang mga lugar. Ito hong mga proyekto dito sa flood control dito sa lungsod ng Quezon na matapang na ibinulgar nitong si Quezon City Mayor Belmonte. Joy Belmonte, 331 ho sa mga 331 ho ito lahat. Pero dalawa lang ho ang ika nga ay pumasa ho dito. Nakakuha ho ng ng ika nga yung clearance. Yung certificate of coordination. Kaya hindi lang ho flood control areas dito sa Quezon City ang nilamon ho ng baha sa matinding mahabagat
nitong buwan lamang ng Agosto, mas lumalawak pa ho at lumalalim pa ang baha sa mga kalsadang hanggang baywang ang taas at meron pang inaabot pa ho sa second floor mahigit ho sa 11 mga residente ho. 11,000 mga residente mula ho sa 31 barangay. Mula ho sa 31 barangay ang napupunta sa mga evacuation centers. Tanong ng mga nag-evacuate o lahat na ng mga residente. Ang tanong ho nila, bakit tila ho lumalala ang mga pagbaha kahit na ho ay bilyon-bilyong piso ang inilaang pondo para ho sa flood control? Saan ho napunta? Saan ho napunta yung pera? Mula ho noong 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 16.89 billion pesos ang kaukulang alokasyon para sa 331 Department of Public Works and Highways Flood Control Project sa Quezon City ang binigyan ho nito. At sa breakdown nga ho, gaya ng ating unang binanggit dito sa ating headline, nasa unang distrito pa lang mga kababayan ko, taga Quezon City. Mula ho sa District 1, makinig ho kayo dito sa District 1 na pa lamang. Dito kay Congressman Arjo Atayde, si Juan Carlos Atayde, ang representante ho ng District 1 ay meron hong 2.2 billion. Ito ho ay hinahanapan din ho ng accountability at o pananagutan. Congressman Arjo, dapat ipaliwanag mo kung saan ho napunta. Meron pa hong hinahanap ho kasi sa iyo may hinahanap ho sa iyo na banggitin nga natin magkano pa yung hinahanap sa iyo rito. Sapagkat ito ho ay binanggit na ho natin nung Biyernes na meron ho yatang 14 billion. Ang hinahanap sa iyo na hindi ho matagpuan kung saan napunta. Kung ito ba ay napunta sa bangko, napunta ba ito sa ayuda, o kaya napunta ito sa bulsa. Hindi ho maintindihan o kaya ho itinatanong kung sana ho ito napupunta yung mga ito. Dito ho sa tanggapan ho ni Quezon City Mayor, dapat ho kayo nakikipag-coordinate. Sapagkat para ho magiging maayos, yun hong pangangasiwa diyan ho sa flood control na hindi ho ninyo itinatago. Bakit ho? Ano ho bang dahil kung bakit ho itinatago? Tinago ho ninyo Meron ho ba sikreto? Isa ho kasi sa mga dahilan dito na isa ho sa mga ay nasa isipan ng mga residente sapagkat 3 ho sa 4 dito sa mga congressional representative na ang mga ito ho ay pinangalanan na ho nitong yung contractor na mga Diskaya. Doon ho sa kanilang mga affidavit, incumbent pa naman ngayon ho ang mga ito. Ito na ho yung 3 ito ay pinangalanan ho nitong si Diskaya, na si Patrick Michael Vargas ng Distrito 5, si Juan Carlos Atayde ng Distrito 1 at Maribek Pilar ng Distrito 6. Ito na ho yung ang Quezon City Congressional District
ay merong 3.901 billion from 2022 to 2026. Ito dito lamang ho kay Congressman Juan Carlos Ataide ay may approximate allocated funding na hindi pa ho na unfinished, ibig ho sabihin hindi pa ho natatapos yung project na ito na nagkakalaga ho ng 1.949 billion. Meron pa hong tarpaulin na binura ho na 50 billion O kung Congressman Arjo, kung meron ka hong katanungan ho at para liwanagin ho dito sa palatuntunan ito ng Bigwas News Philippines, makipag-ugnayan ho kayo, tumawag ho kayo. Makipag-ugnayan ho kayo sa himpilan o kaya mag-message ho kayo sa akin kay Don Robert Ramiro ho. Tayo naman ay magka-distrito. Sapagkat ako ay nandito sa Distrito 1. At madali naman ho ninyo akong matrace o kaya malocate. Pumunta lang kayo diyan, pumunta lang kayo diyan sa may basketball court diyan ho sa sa Madrigal ipagtanong nyo na lamang ho diyan. O nandito ba, pwede bang makausap si ganito at yun ho report tungkol ho sa akin na hinahanap ho ng taong bayan na yun ho daw nawawala pa 1.949 billion na hindi pa ho natatapos na project. Saan ho ba ito? Para ho naman meron ho tayong batayan para ho maliwanag ho sa mga residente ho dito sa Distrito 1 kung saan napunta yung hinahanap na di umunoy mga budget ho na hinahati-hati o kaya ay na-splice. O kung saan ho napunta ito. Kumbaga sabi nga nung kaibigan ko siya, na-divide-divide na. Yung, o kaya na goodbye na. Yung pondo ho, yung pera. Baka magaya ho kayo dito sa dating congressman ho ng Distrito si Bingbong Crisulugo. Moron din ho abnormalya ito doon ho sa tupad ayon ho dito sa isang istasyon ho ng TV meron daw ho itong hindi pa malaman kung saan napuntang 114 million. Ito ho billion ho dito pinag-uusapan ho natin. Kagaya ho nitong kay Patrick Michael Vargas, ito hong pinakamalaking na pera ho ditong binigay ho ng na pondo na simula ho noong 2022 hanggang 2022 hanggang 2020 paulit 2024 ay sabi paulit-ulit na lang na ika nga ay pinapaboran ho nitong kongresista na ito yung isang kontraktor. Yung kontraktor ho diyan ng malalaking kontraktor ho yung iba ho wala ho nakupo ho nitong si Lebron. Hindi itong si Lebron James hindi ho iyan ay Lebron Construction. Ito lang ho ay nakakakuha ng project ko diyan sa ilalim ho niyang panunungkulan itong kinatawan itong sa Distrito 5 na sa halipan niya sabi ng mga residente na sa halipan niya na ito ay magkaroon ho ng malusog na kompetisyon. Isang kumpanya lang ang ay pinapapasok ko dito sa mga kontrata na nagkakahalaga ho ito ang hindi lang ho ang nagkakalago ito ng bawat kontrata ay 3.1 billion. Bawat to ay kadami ho nito saan ho ba itong mga kontrata na ito? Saan ho ba ito nakalagay? Nakalagay ho daw ito dito sa ano ba bang mga barangay yon? Meron ho mga barangay na sinasabi. Diyan ho sa Fairview. Diyan ho sa barangay na diyan ho sa Gulod. Hindi lang ho diyan sa Gulod, diyan sa Bagbag. O sa Pasong Putik. At maging diyan ho sa San Bartolome.
Ngayon, yun ho ang hinahanapan ho kayo ng Tagalungsod dito sa Quezon City. Oh, sapagkat napakarami na hong lugar sa Quezon City na dati namang hindi ho binabaha, ngayon aba ay hanggang baywang na ang tubig. Oh, dito ho, pagkumpara nga ho natin. Dati ho yung 200 na millimeters na mahigit. Na itong bumagsak ho nitong sa loob ng 6 na oras ho nitong si Habagat hindi ho natin po pwede hong pangangatwiranan ito hong ika nga yung pagbagsak ng ulan. Ang hinahanap ho dito ng mga taong bayan yung bilyon-bilyon ho na ginastos ho sa flood control kung bakit parang mas lumala pa ang sitwasyon. Sa halip na mapaigi, aba ay napasama pa ang ibig sabihin, yung lugar na halip na ika nga ginagamot mo yung problema, lalo pang lumala yung sakit. Para ka bang ika nga ay ang ginamit mong gamot dito ay peke. Kaya hindi gumaling dito kuhanin nga ho natin dito sa mga karatig natin ng mga na mga lungsod. Isa ho sa nabanggit ho dito, yung lungsod ho ng Marikina, yan ho talagang flood prone area. Yan hong Marikina na yan. Talaga ho ay malalaho diyan ang baha kapag yan ho ay ating binabanggit at napag-uusapan sa mga kalye-kalye at maging sa barberya. Yan hong kwan ho diyan, yan sa matatandaan na ho yung noong undoy ay talaga diyan sa Providence Village ay talaga namang lagpas sa building ho yung tubig ay nagbabangka na yun nagbabangka yung mga tao para lang makaligtas ho diyan abay ngayon ho hindi na ho bumabalik ho doon, hindi na ika nga umaabot pa doon sa mga lagpas building sapagkat ang sabi ho dito bagaman hindi pa rin ho siya talagang tuluyan ho nasusolve yun ho pagbaha dyan sapagkat dyan ho sa rampa yung ng tulay dyan sa gilid ng ilog ng Marikina nakakaabot pa ho yung yan tubig sapagkat napakalakas nga ho ang tubig manggagaling ho dito sa lugar ho ng Bulacan at dito ho sa Rizal. Diyan ho lahat ang bagsak ng tubig kaya ho pag yan ho talagang talagang nagkakaroon ho talaga ng malakas na ika nga ay pagbuhos ng tubig diyan sa ilog na yan sa Marikina River. Pero ngayon ho sabi ho ng mga residente nararamdaman na raw nila na yung epekto ho ng pagdi-dredge so diyan pag yung silted na ilog ika nga pinalaliman na ho yan sapagkat panahon ni Duterte yata inumpisa na pag yung desilting ho at yung pagpapalalim ho ng ilog at saka yung regular na paglilinis ng mga waterways floodgates yung mga ika nga yung mga humaharang ho diyan na mga lalo na yung water lilies yan ho ay nililinis at saka isa pa ho meron na hong maayos na plano sapagkat sa dami ho ng mga lugar na ika nga ay binabaha meron na hong ginawang plano ho diyan yung mayor ho dyan ng Marikina, si Mayor Marcy Teodoro. Ito ho, yung obserbasyon mula hong 2022 hanggang 2025, umabot ho sa tinatanayang 16.89 billion ho ang pundo para ho dito sa hindi, ito dito pundo ho ito ng ng Quezon City. Yun hong pundo na yan, dapat ho yun nakatulong ho dito sa Quezon City. Dito naman ho sa Quezon City, hindi naman buong Quezon City ho ang rito
Samantalang dito ho sa itong Marikina na ito talaga namang ika nga mas patag ho yan kaysa sa lungsod ng Quezon. May mga matataas na bahagi ho dito sa Quezon City. Oh, ang problema lang ho dyan, yung mga daanan ho ng tubig, bara-barado ho, di man ho na ika nga nalalaliman ho yan. Tingnan ho nyo dyan sa bandang Kulyat. Dyan ho sa Tulyahan, dyan sa Fairview. Nalilinis ho ba yun? Hindi ho eh. Dito na lang ho, dito na lang ho sa inyong obserbasyon. Kailangan ho, meron magpaliwanag kung saan napunta ho yung yung napunta ho yung budget ho dyan. Sino ho ang ika nga'y nakialam ho diyan na hindi man lang ho hindi man lang ho yata ika nga'y nakatugon ho doon sa doon sa pamantayan ho na hinahanap ho nung mga kababayan natin na ika nga sa pamamagitan ng pundong na ito ika nga may ibsa na ho yung ating kabahan ng dibdib. Hanggat hindi ho naayos itong problemang ito talaga namang hindi ho malagi hong kakabog-kabog ho ang inyong ang inyong damdamin ho diyan sapagkat patuloy ho yung patuloy ho yung patuloy ho yung pagbaha kapag ganyan ho nananatili hong ganyan ang sistema ng pagpapatakbo sa gawaing panlansangan. Mabuti na nga lamang ho at itong si Mayor Belmonte napuna ho niya itong kapalpakan ho nitong mga ginagawa ng mga kongresista. Hindi na ho tayo magtataka kung bakit nabanggit ho sila ni nitong si Diskaya na kayo pala hindi pala kayo pumapasa dito ho sa Code of Conduct and Ethical Standards bilang isang public official. Mukhang hindi ho yata kayo hindi talaga kayo pumapasa. Papasa ho pa ba yan sa inyo? Na sa halip na ang inyong uunahin o yung kapakanan ng nakararami, ang inyong pansariling interest yung inyong inuuna. Ang pagtupad ng inyong matungkulin ika nga ay walang kahusay-husay meron naman kayo natatanging husay kung papaano ninyo ika nga i-splice ho yan pag ika nga paghahati-hatiin yung pondo ho dyan para ho dyan ho sa at diyan ho kasanay ika nga sa mga splicing para ika nga dito ho pagka ika nga ata-atado na yan dito ka anya parang inadobo na ho ninyo yung budget na ho na yan abay hindi pa ho kayo nakikipag-coordinate sa city government kaya ho tinahanap ho sa inyo yung ika nga yung gastos yan ho ay hindi naman ho ninyo pera ho yan ng ng taong bayan kung talagang matino yung ating gobyerno ngayon sa nasyonal dito ay ang hinahanap po ng tao kailangan may managot. Paano sino ho bang mananagot ho din dito nga ho yung nagpapapanagot wala na tinigil na ho may Blue Ribbon Committee ba? Wala na. Mula nang pinakulong ho nila itong si Marcoleta, si Defensor. Yun hong mga ika ngay nagsusulong ho nitong pananagutan. Diyan ho sa mga manumalyang proyekto para pinatahimik ho ninyo para hindi na binusala na ho ninyo sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kasong wala namang kaugnayan yung pera ng buwis ng taong bayan para ho dun sa tao. Ano hong ginagawa ng ombudsman? Na ang dapat ang ombudsman ay mag-imbestiga at maging ng DOJ. Nag-iimbestiga ho ba sila? Hindi rin ho Alin hong inuuna? Yung pambobola. Pambobola, bubulahin ho natin. Yung mga na ito, lalo na, isang example lamang. Bibigyan ho namin kayo ng isang example. Malapit itong malapit nang mahinog itong kaso ni
Nitong si dating House Speaker. At kakasuhan na natin yan ng plunder. Hanggang ngayon. Nagpapahinog pa rin kayo? Ang gaano ho ba ka tagal ang pagpapahinog ng gaso? Hindi mabuti pa yung pagpapapisa ng itlog ng manok at magiging sisiw para magkaroon ng katotohanan wala pang isang buwan yata kayo napisa na ng yung itlog ng manok yung inahin. Sa ngayon ho ang pagpapahinog ho ninyo diyan sa mga kaso ng mga tiwaling opisyal ika nga inaabot ng taon-taon. Naiinip na yung taong bayan Inip na ho diyo sa inyong mga pangako. Nasaan na ho yung mga pangako ninyo kayo ay sabi nga ho nitong si Congressman Arjo. Siya daw ay maglilingkod ng tapat nasaan na ngayon bakit kino-question? Nitong ni Mayor Belmonte. Yun ho yung pamamalakad ho diyan sa flood control. Nasana ho yung paliwanag. Wala hong paliwanag ang pagkakabanggit nga na splice na raw ngayon Congressman Arjo magparamdam ka. Paramdam ka para ika nga magkaintindihan para yung dito sa Distrito 1 maintindihan yung ginagawa. Hindi ho yung mamibigay ka ng wala pang 2 kilong bigas. Namigay ka ng wala pang 2 kilong bigas mabuti pa itong si Chingay Bilaos yung kapitana ho ng Barangay Pag-asa isa ngayon Lunes na Lunes ang aga-agay nandyan ho sa lansangan. Ano hong ginagawa ng kapitana ho diyan? Kasama ho yung mga yung mga street sweeper. Kasama nandiyan ho, kasama ho pati yung mismo taga-opisina ng barangay. Yung kanilang barangay administrator. Kasama ho diyan. Naglilinis ho, nagwawalis ho diyan sa mga kakalsadahan. Isa kabila ho yung ordinansa tapat mo linis mo hindi ho kampante. Hindi ho kampante itong barangay kapitana diyan ho sa nasabing barangay at personal na mismo siyang pumupunta doon sa mga lugar. Ay tuwing Lunes ho yan itong mga ito na mga congressman na ito nasa halip itong mga ito maglungsan naman ng isang araw na maglilinis dun sa distrito. Sapagkat meron naman kayong mga punduho dyan, may patupad-tupad pa kayo. Ika nga, tumulong kayo. Hindi yung ang pinatatabaho ninyo yung pinatatabaho ninyo ay inyong mga bulsa. Ang sabi ho rito ng sa report. Quezon City Representative dapat ho daw kayong magpaliwanag ayon ho dito kay Mayor Belmonte. Sapagkat bakit ho kayo pinagpapaliwanag? Mahigit ho sa 300 mga flood control projects ika nga anomalous ho raw. Anomalous ibig sabihin hindi ho tama meron na ika nga naibulsa yata yung iba. Ano ba nangyari? Dalawa ramang proyekto dito ang meron ng city coordination para ho dyan ho sa dyan ho sa flood control yung master plan para ika nga dyan masunod ho. Paano hindi ho nasunod? Kasi nga kanya-kanya ho kayo. Kaya kayo ho ay hinahamon ho nitong mayor ng lungsod
Na kayo ho'y magpaliwanag ka para makita ho. Yung inyong mga dahilan sapagkat ang hinahanap po dito 17 bilyones ho ito. Ang sinasabi ni Mayor na iyan ika nga ay anomalous projects. Yan daw ipaliwanag ho ninyo. Kapag ka ho ninyo ipaliwanag ba, ang sabi ho rito ay malapit na hong eleksyon. Nananawagan ho itong mga district residents. Ibubuto pa ba natin itong mga ito? So susunod kapag ganito pala ay nagpapatabaan laang ng bulsa ng mga ito, nagpapatabaan ng tiyan. Ika nga ay nagpapalubo laang ng katawan. Yung iba naman ay hindi naman nagpapalubo, pero ika nga ay hindi naman ho i-deposit ho yun sa diyan sa mga bangko sapagkat baka sila ay madali ng AMLAC, ng anti-money laundering. Anong gagawin ho? Wala akong ginawa dyan. Kaya nga bumili nga ho yung administration ho dyan sa sa government, dyan sa Forbes Park, ng bahay para pag-imbakan laang ng maleta ng pera para ho doon doon na ilalagay yung mga kickbacks, yung mga SOP, doon daw dadalhin yun. Pagkatapos ay susundan na ho ng maleta at yan isisilid na. At nakalista na ho dito kung sino hong pagdadalhan. Ito hong mga congressman na ito inuulit ko ho sa inyo magpaliwanag ho kayo. Number 1 ho dito. Congressman Arjo Atayde ng District 1. Nabasa ko naman ay tinatanggi mo naman itong lahat. Sabi ikaw nga nga ay pumunta nga sa ombudsman at ito ay itinatanggi ko. Ngayon, dito hindi magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo dito sa mga nasasakupan mo sa constituents mo sa District 1 na itong pera na para ho sa flood control nagastos mo sa tama. Hindi ho na tuwing umuulan ay nagkakaroon pala ang ng habagat ay talaga may lumulubog na. Wala daw ho silang napapansin diyan ho sa pagbabago sa mga krike. Wala daw ho naglilinis diyan ho sa Barangay Santo Cristo. Papuntang saan ba yun? Baisa? Papunta ho diyan sapagkat napapadana ko diyan mayroon hong diyan tulay may nakalagay po hong nakaano ho diyan, nakapaskil pa na tarpaulin. Pero titingnan mo ho hanggang tarpaulin lang ho yan. Wala hong tao nakikitang nagtatrabaho. Nasaan yung mga trabaho? Ay mga multo. Congressman Arjo Atayde, 2.2 bilyon ho yan. Ang dapat mong ipaliwanag at ang pagkakabanggit ay na-splice na rin ito kung saan na itong na creek na inilagay. Meron hong nakalagay yan na 50 million. Pagkatapos yung makita nung ngayon nag-alboroto itong si Mayor, ipinabura nag-alboroto si Mayor sapagkat si Mayor hinahanapan ko ng negative report ito pero wala akong makita. Ibig sabihin yung Mayor ho na ito dito sa Quezon City iba pagtitiwalaan. Gusto mo pang tinitingnan ko kasi ho dito yung batayan kung bakit ho sila pagtitiwalaan. Dito ho sa pinagbabatayan ho natin dito yung Code of Conduct and Ethical Standards as public official sapagkat itong mga public official is a public trust. Kaya pinagtitiwalaan. Sa susunod na eleksyon baka tumakbong congressman ito Yun hong pinakamalala kung saan ba itong si District 4? Dito kay kay Bong Suntay. Ito ba si Dito yata sa District 4 itong si Mayor Belmonte. O kaya tumakbo na lang siyang tumakbo siyang congressman o senador.
Sapagkat itong mga congressman na ito hindi ho nakita ng ng katapatan doon sa paglilingkod nila sa kanilang nasasakupan, sapagkat ang inatupag ho dito ay pagburiki dito sa pondo Ah, napapansin ko sa mga lingkod bayan ho natin, ito ho, opinion ko lang ho ito mga kaibigan ko. Dito sa Quezon City, maganda yung governance. Quezon City. Number one dito pa ho sa lungsod ng Maynila. Yung governance ni Mayor Isko Kayorme. Itong Kayorme talagang visible ho yung kanyang trabaho meron ho siyang meeting, meron ho siyang meron ho siyang zona, meron ho siyang talagang personal ho niyang pinupuntahan yung mga proyekto, yung mga problema. Yung mga sa krimen, talagang kinakausap niya itong mga pasaway ng mga residente. At saka yung pag-solve ng krimen talagang tinututukan ho niya. Ibig sabihin nito itong si Mayor Isko Moreno, ipasok ko ito yung kanyang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Ipasok na pasok ho ito sapagkat ito sinusunod ho dito yung 8 norms of conduct yung pag-uugali at pamantayan ng isang public official. Sapagkat unang-unang ho dito ay inuuna ho dito ay kapakanan ho ng nakararami kaysa sa kanyang interest, sapagkat sa sinusubaybayan ho natin yung kanyang trabaho dito. Itong si Mayor Belmonte, isa rin ho to sa mahuhusay na mga alkalde. Babanggitin ko na ho para ho dito, papalakpan kaya natin sila muna. Yung mga babanggitin ko, sige, batay ho sa aking nakikita at obserbasyon ho. Itong si Mayor Joy Belmonte. Hindi lang ho yan. Dito kay Mayor Vico Soto rin. Isa rin ho yan sa magagaling na mga leader ho ng lungsod. Dito ho sa amin. Dito sa probinsya naman ho tayo, dito sa lalawigan ng Romblon. Ito isa rin ho itong magandang isa ho dito si Mayor Marvin Grigi Ramos, Attorney Marvin Grigi Ramos, ang mayor ho ng munisipalidad ng Kahijukan, diyan ho sa Sibuyan, lalawigan ho ng Romblon. Sino pa baga? Kayo mga mayor na may magagandang accomplishment ay ko ho yun Talagang igugugil ko ho yan at alamin ko kung kayo may mga reklamo. Yun ho mga mayroong mga palsipika. Nagpapalsipika ka sa pera. Sapagkat yung pera kasi number one ho yan Hindi bali kayo mga lalaki ng babae kayo. Okay lang pero huwag lang kayo magnakaw ng pera. Sapagkat likas na ho yun sa tao Wala hong taong perpekto Huwag lang ho kayo magnakaw sa kapirahan ng tao bayan. Isa ho yan sa pinagbabatayan. Eto dito sa Marikina ho napaigi na ho yung flood control Ika nga yung dating kakabaka kapag nagkakaroon ng habagat at matinding bagyo, ay talaga namang ang iniisip ay saan tayo ikay sasampa. Baka tayo dyan ay palaot-laot naman sa baha. Sino pa ho ba? Doon sa nababalitaan ko dito huwag na ho natin sama dito si Nanding Marin. Sapagkat iba naman yung kanyang yung kategorya hundi yan laban ho diyan sa paglaban ho sa mga maninira ng kalikasan. Si Mayor Nanding Marin diyan ho sa San Fernando sa Sibuyan, Romblon. At saka pinupuri ko rin yung ditong itong si Governor Dolor diyan ho sa Marindoque. Na pinagbawalan ho mag-inspection dun sa mga ghost project at saka substandard na mga proyekto ng Sunwest ho. Diyan ho na iyan yung kanyang provincial engineer ho diyan si Pakanan. Kaganda-ganda ng apelyido Pakanan bakit ay kumaliwa?
Eh dapat siguro ang magiging appeal dito ay pakaliwa, hindi pa kanan. Eh kadami ng anomalya eh. Nang humarap ka dito sa hearing dito sa Senado, aba, dito sa nakatakip pa ang iyong mukha. Ibig sabihin lamang ay ayaw mo ipakita yung mukha mo. O dito sa sapagkat di-televise naman ho yan. Pero hindi ka nagtagumpay. Oh. Kaya ilan na lamang ho eh. Dito sa mga lingkod bayan ang ika nga ay pasok. O kaya man ay ika nga nakakuha man lang na kahit na ika nga ay kalahati man lang dito sa mga katangian ng hinahanap dito sa Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials. Ayun ho ang hinahanap ng tao, kaya itong dito sa lungsod ng Quezon mga kababayan ko, kayo ho, gumising ho kayo. Tutulungan ko kayong ikampanya itong mga taong ito na huwag na ninyong iboto. Sapagkat bantad na bantad yung kanilang ikatakawan dito sa pera ng mga doon sa buwis ho natin. Saan ho napunta? Ngayon, kung meron ho kayong apila, ay makipag-ugnayan ho kayo dito sa Bigwas News Philippines, magpaliwanag ho kayo. Magpadala ho kayo ng sulat o kaya kayo dito sa broadcast ho namin, pagbibigyan ho namin kayo para ho kayo magpaliwanag. Ito naman ho may online, naka-online ho tayo. O iyan ho ito naman napapanood sa buong hindi lang sa buong kapulupan, buong universe ho maging sa ibang bansa napapanood ho itong ating broadcast na ito sa pamamagitan ng internet, sapagkat ito i-upload din ho ito itong broadcast ho natin dito sa internet. Kaya ho hindi ho kayo makakalibre, akala ho ba ganinyo sa Palawan lang ito maririnig? Hindi ho. Kaya natin sinasabi ito para ho ma-educate ho natin yung tao, sapagkat tayo naman ho kakampi ho tayo ng hustisya. Kami ho ay kakampi ng hustisya, hindi ho naman ho kami kakampi ng bendalo. Hindi ho kami pumapayag ho dyan na kami kakampi ho dyan sa bendalo. Iyan ho ay talaga ng kalakaran na ho ngayon. Hindi na ho pwede ho ninyong itanggi yan. Ang tatanggi ho diyan ay sana tamaan kayo ng kidlat. Para nga hindi na kayo makaulit. Pero wag naman. At baka sakaling kayo ay magbago pa. May pagkakataon pa kayo magbago. At kayo ay makabawi-bawi doon sa inyong mga constituents. Hindi ho kami hindi ho kami kalaban ho ng Hindi ho namin kayo kalaban. Kung gusto ho ninyo kaming kaibigan, gumawa ho kayo ng maigi, ng maayos. Gumawa ho kayo. Hindi ho kayo pabigat ho sa bayan at hindi kayo kinasasamaan ng loob ng inyong mga constituents. Yung mga mahuhusay sa pamamahala, hindi ko makalimutan yung aming yung aming gobernador. Diyan ho sa Romblon. Itong si Governor Trina Fermalo Pabic. Yung kanyang tatay ay mahusay din ho na na gobernador. Nagpahinto ho yan dyan sa dulangan ho ng ng pagmimina ho ya. Yung parang mga mga tawag doon ang tawag ho dito mga talangka, yung hinagbubutas ho ng diyan ho sa Dalampasigan nagbubutas ho yan Diyan ho sila nagtatakbuhan Ganyan ho doon para silang mga mga talangka nagbubutas ho diyan ng lupa. Para lang ho diyan. Meron din ho mga financier ho diyan patago nga lang. At saka yung yung mga pulis ho diyan na wag mo lang may nakita ho ka bang naghuhukay diyan? Wala ho meron ho doon pumasok ko doon sa may butas. Wala nga akong nakita. Ganun ho sige nga. Sino pa ba ho? Kayo ho, mag-ano ho kayo dito? Itong tinitingnan ko rito dito pa lang sa tingnan natin to. Yung flood mitigation project ng Quezon City. Sapagkat ang layunin ho ng Quezon City magiging flood free itong mga lugar ho.
kung meron man hong ika nga may lumulubog, hindi ho umaabot ho ng 5 talampakan. Kung yun hanggang bukong-bukong na lamang at yan ay mabilis na ika nga ay mag-subside yung tubig, okay na ho at hindi ho yung ika nga ay na rumaraga sa yung masasakyan sa baha. Sapagkat ang sabi nga ho dito ang sabi ho dito nung punong lungsod ang aming prioridad. Sa English nga, our priority has always been to protect the lives of our Quezon City citizens. Yung prioridad ho nila ay para ho protektahan yung buhay ng mga mamamayang tagalungsod. Yun ho kailangan ho dito yung reduction, kailangan nila ay mapababa. Yun ho mga numero ng mga evacuees, sapagkat yung mga evacuees na yan ay ginagamit ho nila yung yung mga eskwelahan. Pagpasok ho pagpasok ho niyan ng mga bata, pati yung ika nga yung aaral ng mga bata yung kanilang lugar ika nga meron pa ho ika nga kahati. Pagkatapos yan pag alis ng mga evacuees di maglilinis na naman. Sino maglilinis? May mga bata na naman. Di ko lang matandaan dapat nga itong bawat lungsod ay magkaroon talaga ng evacuation center. Magkaroon ho diyan para hindi na ho nakukompromiso yung mga paaralan. Kagaya ho diyan dito sa Rodriguez Rizal. Meron ho silang diyan ho sa Barangay San Jose. Meron ho silang yung evacuation center ho diyan, pero hindi ho sumasapat sa bilang, kaya doon ang iba ho tumatakbo na lang sa mga covered court at saka isa pa diyan ho sa mga school. Bagaman meron ho yan no panahon pa ho ng mga nakalipas na administrasyon sa panahon po ni Mayor Hernandez, kulang ho kaya yan hong problema sa malawakang baha, sapagkat paubos na nga rin ho yung yun hong kakahuyan ho sa kabundukan diyan ho sa Sierra Madre palakas na ho yan yung daloy ng tubig kapag kami habagat. Okay. Sige. Sana naman magising ho kayo. At okay. Ito ho, bago ho tayo matapos, sapagkat meron na lang tayong 7 minuto. Pahabol ho natin yung 3.407 billion na ito hong pondo ho dito sa District 5 kay Congressman Patrick Michael Vargas. Ito ho ay bumisita na ho sa tanggapan ni Mayor Belmonte. Para saan ho? Para ho pag-usapan yung mga proyekto na dito sa kanyang distrito at tinalakay ang mga proyekto na bahagi ho diyan sa flood control, lalong-lalo na yung drainage master plan upang makatulong sa pagtugon sa mga problema ng pagbaha yan ho sa nasabing barangay, sapagkat ito hong barangay ho na ito na siyang pinakamalaki ang pondo. Dito naman ho ito naman ho talagang matindi ho ang pagbaho dito. Lalong-lalo na ho diyan ho sa gilid ng mga komunidad, yung mga komunidad ho diyan sa gilid ho. Diyan ho sa Tulyahan River na umaabot ho ng 5 talampakan ang taas at naranasan pa ho ng taga District 5 ng matinding pagbaha na umabot ho sa hanggang second floor. Dahil sa habagat na yan, yung Agosto 14 hanggang 16 ho yan nangyari. Na tumama ho dyan sa North Fairview, dyan sa Kaligayahan Village, Santa Lucia.
at maging dito ho sa Novaliches proper at Gulod na libo-libo ho ang pamilyang lumikas ho diyan sa kabila ho ng mga naiuulat na mga renovation daw sa flood control. Yung improvement ho sa flood control, bakit ho? Wala hong nangyari dyan sa lugar na yan na binanggit. Kaya ho, ngay nalubog ho sa tubig yung mga lugar na siyang ikinadismaya ng mga residente. Ngayon sa susunod, iboboto niyo pa ba ito si Vargas? Pagka ganito ng ganito, akalaki-laki ho ng pondo ho diyan eh. Yun pa ho, para ho sa mga residente, hindi na sapat yung puro baka mangangako naman itong mga congressman na ito eh. Dapat ho magkaroon na kayo ng mga konkretong solusyon ho dyan sa baha. At yung pamahalang lungsod naman ay kumikilos para ho diyan, para bago pa man lang dumating yung sakuna okay na ho, na-resolba na ho yung dapat na ma-resolba. Yan lamang at babati ho tayo sa ating mga kaibigan sapagkat meron lang akong 4 na minuto para ho doon sa ating doon sa pagbati ko kay Barangay Chairwoman Chairwoman Chingay Bilaos ng Barangay San Roque. Sino pa bang chairman naman ng Barangay Danao, Kahijukan Sibuyan Romblon. At sa inyong mga konsihales at dito sa mga matitinong mga lingkod bayan, si Mayor Isko Moreno, si Mayor Joy Belmonte, Mayor Marcy Teodoro, Mayor Vico Soto, sino pa ba? Mayor Nanding Marin, Mayor ewan ko lang kung hindi papasa ba sa akin. Wag ko munang babanggitin. At sa mga sa lahat ng mga kaibigan na ay patuloy na tumatangkilik dito sa ating programa, makinig lamang ho kayo. Araw-araw ho, Lunes hanggang Biyernes. Hindi ho kayo malulugi rito sapagkat sa inyong pakikinig ay makakapulot kayo ng mga mabuting aral, mga impormasyon na inyo dapat na malaman sapagkat ang isinusulong ho natin dito ay itinatama ho natin yung mga maling balita at ang bigwas ho ay yung katotohanan ho ay yung advokasya ho namin dito, katotohanan ng serbisyo publiko serbisyo para sa Pilipino. Ayan ho ang aming itinataguyod ho dito sa programang ito. At sa ngalan ng ating mga nakagapay sa loob na 1 oras na pagtatanghal, yung ating mga magigiting na Sinatek Leo, Sinatek Aaron, sa aming news director, Ma'am Rose Dingding, sa aming project program director, Jeff Balahunda, sa aming station manager, Ronnie Dave Abili, sa aming general station manager, general manager, Ma'am Naomi Kaskara. Hanggang bukas ho mga kaibigan ko, patuloy ho kayong sumubaybay sa programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Ang inyong nakasama sa loob ng 1 oras, walang iba, yours truly, Don Robert Ramiro. Bawat malalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba.
ka